ay sinabi na ng US State Department, in particular si Secretary Mike Pompeo, during the Mutual Defense Treaty stands and that the United States has our back, no? Ibig sabihin, full ang support ng US. Ayan mga utol ha, napakalinaw nun. Full support pa rin ang US at saka stayed yung natin, yung Mutual Defense Treaty natin with the US. Okay, 1951 pa, nakita nyo naman mga utol. Anyway, yung nilabas nating maritime zone law na bago, inalmahan nga po yun ng China. Okay? Na parang hindi nila kinikilala. Pero ito pong maritime zone law natin, drafted sa international law. So sa madalit sabi, sinusunod lang natin yung itinakda ng international law na siyang hindi naman kinikilala ng China kasi nga yung false claim nila, kanila daw itong mga teritoryong ito na ating pinaglalaban. Okay mga utol, so doon na nagkaagulo-gulo. And tingnan na muna natin itong article tungkol kay Donald Trump. Okay? Ayan mga utol. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. At dahil napalitan na ang presidente ng United States of America, mga utol, syempre maraming Pinoy ang magtatanong kung ano nga ba ang stand ng bagong presidente ng US tungkol sa problema natin sa South China Sea o sa West Philippine Sea with China, mga utol. So, ang presidente, sa mga hindi nakakaalam ngayon, si Donald Trump na ulit, mga utol. Katatapos lamang ng eleksyon sa kanila. Pero ano nga bang stand ni Donald Trump, ni President Donald Trump, hinggil sa issue ng Pilipinas sa China? Yan ang ating aalamin. Ito'y mula kay Melvs Castle, no? General ni Trump, bobombahin na magsisilayas kayo. May oras pa kayo China para lumayas sa WPS. So dito pa lang sa madalit sabi, ipagpapatuloy ni Trump yung tie-up sa Pilipinas. At mamaya titingnan rin natin yung report tungkol dito. Game na. Dumating na ang kinakatakutan ng China, ang mapalayas sila sa West Philippine Sea. Kahapon, inalmahan ni Mao Ning na hindi kikilalanin ng Beijing ang Maritime Zone Law. Pinalagan niyan incoming US Secretary of State General Mike Pompeo. China, lumayas kayo dyan dahil sa Pilipinas yan. Dito hindi kikilalanin ng Trump administration ang lahat ng pangangkin nyo sa teritoryong pagmamayari naman talaga ng Pilipinas. Tama. Walang karapatan ang China sa West Philippine Sea. Lumayas kayo dyan ng mahinahon para wala tayong gulo. Pero kahapon, sinabi ni Mao Ning na papalag sila pag may inaresto tayong mga Chinese. Pagbabanta ni General Pompeo pagsuporta sa Pilipinas, sige subukan nyo. Pag kayo may inatake dyan na Philippine Coast Guard, BIFAR o AFP man, magkakasubukan tayo. Tingnan muna natin, no? In a statement yesterday, Secretary of State Antony Blinken reaffirmed his predecessor Mike Pompeo's rejection of nearly all of China's significant maritime claims in the economically important seaway. He also certified another Trump-era promise that an armed attack on Philippine Armed Forces, public vessels, and aircraft in the South China Sea would invoke U.S. Mutual Defense Commitment. So, just the same mga utol, no? Talagang patuloy yung tie-up ng yung saklolo ng US sa Pilipinas kung sakali mang atakihin ng China ang ating mga public vessels at kung ano pa ang ating armed forces. So yan rin yung talagang number one na pumipigil sa China kung bakit hindi talaga nila tinutuluyang bakbakan tayo kahit tayo umaalma. Alam naman natin na kaya tayo ng China, pero dahil nga nasa likuran natin ang US at handang dumigma kapag nangyari ito, talagang dito ay magdadalawang isip itong China. Mamaya titingnan natin yung pahayag ni Donald Trump tungkol dito o yung article tungkol dito. Tuloy muna natin mga utol. Committed nga ang Trump administration na depensa ng Pilipinas under Mutual Defense Treaty. Nagpasalamat naman ang National Security Council tungkol dyan. Sabay panawagan sa China, wala kayong karapatang magalit. Dahil base to at naaayon na mismo sa international law. Teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Wala pong dahilan, in fact, walang dahilan para magprotesta ang China kasi kung ano yung nakasaad dito sa Maritime Zones Law is kung ano man yung nakasaad sa international law, no? Trump presidency
ay sinabi na ng US State Department, in particular si Secretary Mike Pompeo, during the Mutual Defense Treaty stands and that the United States has our back, no? Ibig sabihin full ang support ng US. Wala Ayan mga utol napakalinaw nun. Full support pa rin ang US at saka stayed yung natin, yung Mutual Defense Treaty natin with the US. Okay, 1951 pa. Nakita nyo naman mga utol. Anyway, yung nilabas nating Maritime Zone Law na bago, inalmahan nga po yun ng China. Okay? Na parang hindi nila kinikilala. Pero ito pong Maritime Zone Law natin, drafted sa international law. So sa madalit sabi, sinusunod lang natin yung itinakda ng international law na siyang hindi naman kinikilala ng China kasi nga yung false claim nila kanila daw itong mga teritoryong ito na ating pinaglalaban. Okay mga utol? So doon na nagkaagulo-gulo. And tingnan na muna natin itong article tungkol kay Donald Trump. Okay? Ayan mga utol. Napakalinaw naman yan. No? Donald Trump, mula to sa I guess South China Morning Post. Okay? Donald Trump set to sustain US-Philippines ties to counter China's clout, analyst. China will be Donald Trump's key priority and the Philippines can expect security commitments from Washington to continue. Okay, analyst says. Okay, picture pa to ni Duterte at ni Trump, no? Pero ito'y bago, mga utol, 2024 to. Ayan yan, no? Tingnan natin. Ayan. November 7, 2024. Okay? Former US President Donald Trump returns to the White House could reshape the Philippines' defense strategy, with experts debating whether his robust approach would strengthen Manila's security ties with Washington or push it into risky standoff with Beijing in the contested South China Sea. Okay? Pero itong nilinaw ng partido o ng United States. If Beijing does not play ball, Trump will arm the Philippines for a confrontation in the South China Sea. Okay? So malinaw na malinaw yan. At sinabi na rin ng kanilang State Secretary na si Mike Pompeo sa isang panayam na tuloy at talagang tutulungan tayo ng United States sa problema natin dito with China. Okay? Trump, who initiated a trade war with China during his first term, has said his administration would raise tariffs to 60% in all Chinese imports alongside to blanket parang ibo-boycott nila in China. China claims most of the South China Sea, alam na natin yan, with the Philippines, Brunei, Malaysia, and Vietnam also contesting sovereignty over the disputed waterways in international tribunal in 2016 dismissed China's expansive claims. Okay? So yan yung hindi kinikilala ng China. Pero isa ang malinaw, susuporta ang United States at tuloy yung Mutual Defense Treaty natin with the US. Okay? Mga utol, tuloy na muna natin. Namang dapat ikatakot ang China dahil kung may maaresto man, syempre ikukulong, pero hindi ibig sabihin na hindi napapauwiin pabalik ng China. Kaya kung natatakot kayo para sa inyong mga Chinese na kalahi, edi palayasin nyo sila sa West Philippine Sea. Meron silang batas, bakit tayo wala? No? So kumbaga, we are simply reaffirming our rights, we are simply codifying our rights, and sa tingin ko po walang kailangan ikabahala ang People's Republic of China kasi wala naman tayong linalabag na kahit anumang international law dito. Naglabas na noon si Mao Ning ng sarili nilang batas na aarestuhin din tayo. Ngayon ginaya ng Pilipinas, kabadong-kabado ang China. Dapat Alam lang. nyo bakit? Mas madami kasi ang bilang ng Chinese Maritime Militia na mangingisda daw. Pero dapat lang naman talaga, arestuhin natin yung mga Chinese vessels na pumapasok sa ating teritoryo. Dapat yun. Yun dapat ang ipatupad natin. Nang sa ganun, hindi sila dumami dyan. Okay? Kasi nababaliwala nila Pinapasok talaga nila. Matapang silang pumapasok. Kung inaaresto natin, ano kaya ang mangyayari? So itutuloy kaya ito ng Pilipinas na mga aresto tayo ng mga Chinese maritime vessel o Chinese vessel in particular o kahit anong foreign vessel na papasok sa ating teritoryo na walang authorization? Itutuloy kaya ito? Sana naman, Ako sana, 'di ba? Kayo mga utol, pa-comment din yung opinion, tutuloy na muna natin. Maritime Zone Law ay batas na po pwedeng mang-aresto Dapat. sa mga katulad niyan ng pwersahan. Pag naubos nga ang maritime militia ng China,
hihina ang pagdodomina ng China sa South China Sea lalo na sa West Philippine Sea. Hindi gaya ng ating batas na napakalinaw. So, pinagtataka namin kung ano itong sinasabing baselines nila. It is not in any way contained in the press statement that they issued. And in any case, kahit naman anong sabihin nila, hindi naman po ito tama. Dahil ito po ay labag sa international law, sa UNCLOS, at dun sa 2016 arbitral ruling. Rini-reaffirm natin yung ating sovereignty doon sa ating territorial sea, sa ating internal waters and archipelagic waters, while at the same time reaffirming our economic rights and sovereign rights and jurisdiction doon naman sa exclusive economic zone ng ating bansa. Kasama nga Ayan, ang mga US utol, sa pangaresto sa mga Chinese. Teka lang mga utol, gusto ko lang linawin, no? Wala po tayong inaagawan ng teritoryo. Pinaglalaban po natin yung teritoryong atin na inaagaw ng China na dapat ay napapakinabangan ng mga Pilipino. Kita nyo naman yung mga ibang news, no, na yung mga mangingisda natin hindi na mapangisda sa ating mga teritoryo, di ba? Maling-mali naman yun. Yun lang po ang pinaglalaban natin. So sana dito sa laban na ito sa West Philippine Sea, magkaisa tayo. Kahit na nagkaagulo ngayon ang ating gobyerno dahil sa mga samot-saring patotsadahan nila, sana tayo mga Pinoy wag magwatak-watak ng dahil doon. Dahil meron pa tayong kinakaharap na mas mabigat na issue. Ito nga pong territorial issue. Anyway, mga utol, pa-comment ninyong opinion. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.